Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa buong kapuluan, 4 na minuto makalipas sa ang ika-4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Huwebes na tayo ngayon, 21 ng Setyembre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, isa pang bagyo papasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang buwan. Flood alert inilabas ng Pag-asa sa 4 na rehiyon sa Mindanao. Pero meron naman 15 lalawigan ang nagsisimula ng makaranas ng dry spell. Pamimigay ng nakumpiskang bigas sa mga mahihirap, suportado ng Kongreso. Mga smuggler pinakakasuhan na sa Bureau of Customs. Anti-rice smuggling effort ng BOC pinuri naman ng Pangulong Marcos. 5 opisyal kasama sa mga pinagpipilian na magiging bagong commandant ng Philippine Coast Guard. Bilang ng mga aspiring lawyer na sumalang sa Day 2 ng bar examinations nabawasan. Kotse nasunog sa Cavite. Driver ligtas naman. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, isa pang bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ayon kay Obet Badrina ng DOST Pag-asa, at least isa pang tropical cyclone na maaaring pumasok sa PAR bago matapos ang Setyembre. Sinabi ni Badrina na ang Intertropical Convergence Zone ang siya pa rin magpapaulan at makakapekto sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa Mindanao. Samantala, nagpalabas naman ng flood alert ang Pag-asa sa 4 na rehiyon sa Mindanao. Kabilang dito ang malalawigan ng BARM ng Zamboanga Peninsula sa Region 9, Davao Region sa Region 11 at Region 12 o Sorsogon. Pinapayuhan ng Pag-asa ang mga nakatira o malapit sa mga bulubundukin at mga bababang lugar na maging alerto, magsagawa ng pag-iingat sa posibleng maranasang flash flood, epekto naman ng mga ulang pagdala ng ITCZ. May buntag sa mga tigpaminaw nato riyan sa Mindanao. Suportado naman ni House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista ang hakbang ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipamahagi sa mga benepisyaryo ng 4P sa mga nakumpiskang smuggled rice sa Zamboanga City. Pinayuhan o pinangunahan mismo ng Pangulo ng Department of Social Welfare and Development at iba pang mga opisyal na gobyerno ang pamimigay ng bigas sa Zamboanga City nitong Martes. Kasama din si Mayor John Dalipe. Inimog din ni Romualdez ang Bureau of Customs na kasuhan ang mga smuggler kasama ang kanilang mga kasabwat sa pagpupuslit ng libo-libong sako ng bigas na iligal na ipinasok sa mga pantalan sa Mindanao. Iginit pa ng House Speaker na hanggat hindi napaparusahan o nakukulong ang mga nasa likod ng smuggling, magpapatuloy ang iligal na gawain na mga ito kahit pa makumpiska ng gobyerno ang kanilang mga ipinupuslit na mga produkto. Ayon pa kay Romualdez, mistulang naisahan ng Pangulo ang mga smuggler nang ipamigay ang mga nakumpiskang bigas at ito ay isang magandang hakbang laban sa mga negosyanteng nagmamanipula sa presyo ng pangunahing butil. Pinuri naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang naging hakbang ng Bureau of Customs upang labanan ng mga smuggling activities, partikular na ng bigas. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa turnover ceremony ng 42 milyong pisong halaga ng bigas na nakumpiska ng Bureau of Customs at ipinamahagi sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito'y makaraang mabigo ang may-ari ng raid na warehouse sa Zamboanga City na magsumite ng kaukulang dokumento para patunayang legal ang pagpasok ng mga ito sa bansa at nagbayad ng tamang buwis sa gobyerno. Saludo rin ang Pangulong Marcos sa Bureau of Customs sa pagsasagawa ng inspeksyon sa iba't ibang mga warehouse kung saan pinaniniwalaang nakaimbak ang mga smuggled na bigas. Kinilala ng Pangulong BBM ang mahalagang ginagawa ng BOC upang mapangalagaan ang interes ng bansa.
Samantala, nagpahayag naman ng buong suporta si Customs Commissioner Benvenido Rubio sa kampanya ng pamahalaan laban sa smuggling. Malalaking trader at miller lamang ang nakikinabang sa itinaas na buying price ng palay ng National Food Authority. Sa panayam ng Radyo Natin FM, sinabi ng Bantay Bigas spokesperson si Cate Stabilio na kondisyon sa tinaasang presyo ay 100% na malinis dapat ang mga palay. O dapat daw po ay 14% ang moisture content. Paliwanag ni Stabilio, wala namang post-harvest facilities ang mga ordinaryong magsasaka. Usually, ang mga nakapagbebenta na sa kanya ay siyempre yung mga rich farmers and at the same time mga traders na rin kasi sila din naman yung may mga capacity, may mga post-harvest facilities, may mga mechanical dryer, may mga pavement at ganun din ay sila yung may mga sasakyan na nakapagdadala dun sa mga NFA warehouses. So, kaya nga dapat ay hindi lang pwedeng sabihin na 23 pesos na ang pamimili namin sa clean and dry. Nanawagan din ang Bantay Bigas na luwaganan ng NFA ang pamimili ng palay at maglagay ng mga buying station sa mga barangay. Umapili rin siya na itaas pa ang 16 hanggang 19 pesos na buying price ng basang palay o wet palay dahil lugi dito ang mga magsasaka. Panawagan ng ating mga magsasaka kahit paano yung mga wet ay dapat hindi siya bababa ng 20 pesos per kilo. Kasi kung 19 ay napakaliit yung kita nila. Wala pang 100 tiyak ang isang araw doon kapag tinotal natin yung napagbentahan minus cost of production ay tiyak wala pang 100 yung kanilang kita. Magandang umaga, Pilipinas! 5 mataas na opisyal ng Philippine Coast Guard ang kasama naman sa mga pinagpipilian na maging kapalit ni Admiral Artemio Abo na nakatakdang magretiro sa October 19. Kinilala ni Rear Admiral Armand Balilo, spokesperson ng Philippine Coast Guard, ang 5 nominado sa posisyon na sina Vice Admiral Rolando Lizor Punsalan, Vice Admiral Ronnie Hill Gaman, Vice Admiral Joseph Coime, Vice Admiral Alan Victor de la Vega at Vice Admiral Roy Echevarria. Si Punsalan ay kasalukuyang Deputy Commandant ng Philippine Coast Guard for Operations, miyembro ng PMA Tanglaw Diwa Class of 1992. Hawak naman ni Gaban ang number 3 position ng Philippine Coast Guard bilang Deputy Commandant for Administration at membro siya ng PMA Maalab Class of 1993. Si Coime naman ay nagsisilbi bilang Commander ng Maritime Services Command, membro ng PMA Bantaylaya Class of 1994. Kasalukuyan naman Commander ng Weapons, Electronics and Information System ng Coast Guard si De La Vega, miyembro ng PMA Class 1993, habang si Echevarria, Commander naman ng Maritime Security and Law Enforcement Command at Director din ng National Coast Watch Center. Umarangkanta na ang ikalawang araw ng 2023 bar examinations. Ayon sa Public Information Office ng Korte Suprema, 10,392 aspiring lawyers ang nagpatuloy sa ikalawang araw ng pagsusulit. Bahagya itong mababa kumpara sa 10,404 na mga examinees na naitala sa unang araw ng bar exams. Pinakamaraming kumuha ng bar exams sa San Beda University, Manila na may 1,610. Sinusundan ng UP Diliman 1,065 at St. Louis University sa Baguio 988. Target ng Korte Suprema na ilabas ang resulta ng bar exams bago magpasko. Samantala, humihirit ng mga ng National Irrigation Administration sa Kongreso na taasan ang kanilang pondo sa susunod na taon. Lumiham na si NIA Acting Administrator Eduardo Eddie Guillen sa Kongreso matapos ang pagtapyas ng 90 billion pesos sa budget ng NIA sa isinumiteng request naman ng Department of Budget and Management. Ayon kay Guillen, 130 billion pesos ang kailangan nilang pondo para sa pagpapatupad ng National Irrigation Master Plan 2020-2030 na naglalayong mapataas ang lokal na produksyon ng bigas. Pero 40 billion lamang daw ang inilaang pondo sa kanila ng DBM sa ilalim ng 2024 General Appropriations Bill. Idinain ni Guillen na mapupurnada
ng tapyas budget ang mga programa ng gobyerno para sa food security, supply sufficiency at irrigation infrastructure lalo na sa harap ng banta ng El Nino phenomenon. Sa katunayan ay 66% lamang daw ng mga lupang sakahan ng bansa ang nakikinabang mula sa matinong irrigation system. Idiniin pa ng NIA Chief ang kagyat na pangangailangan para matugunan ang food security ng bansa at maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga lokal na magsasaka. Masisimulan na niya ito kung ikukonsidera ng Kongreso ang orihinal na panukalang pondo ng NIA para naman sa 2024. O nga naman, inconsistent Ang gusto ng Malacanang palakasin ang productivity ng ating mga magsasaka. Pero ang ginawa ng Department of Budget and Management, kinaltasan yung pondo para sa irigasyon. Kaya naman pala, ang gusto ni Ben Jokno, itanggalin yung taripa para sa mga imported na bigas. 1+1, diba? Tinanggal mo yung taripa. Pagkatapos bigla kang humirit na tanggalin mo yung biglang kinaltasan ng budget ng NIA na dapat magsusupply ng patubig sa production ng bigas. Aba, kagaling Hindi kayo halata. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sus, may buhay to. Mga misis! Amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Bitabalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, challenge yun. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Nasunog ang isang kotse sa Bacoor City sa Cavite. Ligtas naman ang driver na agad na nakababa ng kotse bago pa man lumaki ang apoy. Ayon naman sa ilang witness na malapit sa gasolinahan, napansin nila na biglang nagliyab ang unahang bahagi ng Toyota Corona sa Danghari Road, Corner Molino, Paliparan Road sa Barangay Molino. Agad namang napula ang apoy mula sa nasusunog na kotse ng mga dumating na mga bumbero. Inaprobahan na sa ikatlo at huling pagpasa ng Kamara ang 18 mula sa 20 panukalang priority measures na isinamite ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bago matapos ang taon. Itong iniulat ni House Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ginanap na full council meeting ng Malacanang kahapon na umaga. Ayon kay Romualdez, natapos na ng Kongreso ng mas maaga ng 3 buwan ng deadline ang mga panukala na tinukoy na bigyang prioridad na maisabatas sa pagpupulong ng LEDAC noong July 5. Ang LEDAC priority bills na naipasa ng Kamara sa third and final reading ay ang mga sumusunod. Amyenda sa Build, Operate, Transfer o BOT Law, Public-Private Partnership Act, National Disease Prevention Management Authority o yung pagbuo po ng Center for Disease Control and Prevention, Internet Transaction Act o E-Commerce Law, Health Emergency Auxiliary Reinforcement Team o yung tinatawag na HEART Act, Virology Institute of the Philippines, National Citizens Service Training o NCST Program, batas na naglalayong ipagkaloob ang Package 3 ng Valuation Reform Bill, ang E-Governance Act o E-Government Act, yung Ease of Paying Taxes, yung panukalang may kinalaman sa Waste to Energy, New Philippine Passport Act, Magna Carta of Seafarers, Right-Sizing of National Government, Anti-Financial Account Scamming Act, at yung amendment sa Bank Secrecy Law. Ang trabaho para sa bayan, National Employment Recovery Strategy ay naipadala na sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo, habang ang Automatic Income Classification Act for Local Government Units ay isusumite naman sa Palasyo. Ang Philippine Salt Industry Development Act ay nakasalang na sa Bicameral Conference Committee, habang ang dalawang nalalabi pang kailangang maipasa ng Kamara, ang House Bill 8969 o ang Military and Uniform Personal Pension System Act ay naprobahan na sa second reading noong Martes at isasalang na sa botohan sa susunod na linggo. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, speaking of salt mine, alam ba ninyo na yung salt mine po sa Amerika, sa Detroit, sa Michigan, binuksan ho ito noong 1910
At sumasaklaw po sa 1,500 acres. Ito po ay nasa ilalim ng lupa. Wala sa ibabaw ng lupa, ha? Ang Detroit Salt Mine ay 1,100 below Detroit, Michigan. Malupit, ano, ganun kalawak. Ay, para ka merong sariling, may isang lungsod dun ho sa ilalim, ano ha? 1,500 acres. Namahagi naman si House Speaker Martin Romualdez ng 200 milyong piso para sa mahigit 8,000 mangingisda na patuloy pa rin naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro. Inanunsyo na Romualdez ang distribution ng ayudang cash sa isang pulong sa kanyang tanggapan sa harap ng ilang leader na mangingisda, kasama si House Assistant Minority Leader Arlene Brosas. Ito'y matapos na magpasaklolo kay Romualdez ang mga mangingisda na patuloy pa rin naapektuhan ng oil spill at hindi pa rin makapaghanap buhay. Matatandaan na nakaranas ng malawakang oil spill ang lugar matapos lumubog ang MT Princess Empress na may kargang 800,000 liters ng langis noong February 28. Aabot naman sa 32,000 families na karamihan ay mangingisda ang naapektuhan ng tumagas na langis sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at Western Visayas. Sinabihan ng Speaker Romualdez sa mga leader mangingisda na makatatanggap sila ng 24,000 pesos bawat isa sa loob ng 2 buwan mula sa tupad program ng Department of Labor and Employment. Nangako rin si Romualdez na hahanap pa ng ibang paraan para makakuha ng pondo para naman sa Alternative Livelihood Program ng mga apektadong mangingisda. Magandang umaga, Pilipinas! 4:20, mamalengke muna tayo. Nasa Guadalupe Market ngayon si Noche Caca sa RH27. Noche. Maayong buntag po ang Igela. Narito na ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Thursday morning dito sa Guadalupe Market. Unahin natin ang bigas, yung local rice special, 62 pesos ang kilo. Habang ang pinakamurang bigas naman na Kuya Angel, yung regular milled rice, 42 pesos. Ang bangos dito Kuya Angel, mataas 200 pesos ang kilo. Mataas din ang tilapia, nasa 160 ang kilo. Habang ang galunggong na lokal, tumaas din, nasa 200 na ang kilo. Ang alumahan, nakapako pa rin sa 280 ang kilo. Ang beef rump na dito Kuya Angel, 470 ang kilo. Ang beef brisket naman 430, habang ang kasim 310, liempo 370, at ang whole chicken mataas nasa 200 ang kilo. Yung itlog bawat isa 8 pesos. Punta naman natin yung ampalaya na mataas pa rin, nasa 160 ang kilo. Mataas din ang sitaw, 150, habang ang petchay native nakapako sa 100, kalabasa 60, ang talong tumaas din, nasa 160 na ang kilo. Ang kamatis tumaas 180, habang ang carrots Kuya Angel nakapako pa rin sa 180. Ang habichuelas, yung tinatawag na bagu beans, 180 rin ang kilo. Ganun din ang white potato, 180. Petchay bagyo, 180, habang ang sayote nakapako sa 90 pesos ang kilo. Ang sibuyas sa pula Kuya Angel, yung local 170 ang kilo. Habang ang white onion na imported, yung malaking size, 180. Ang garlic imported, 160, habang ang luya, 160 ang kilo. Naku, hindi na bumababa yung siling labuyo. Lalong tumaas, nasa 600 na ang kilo dito sa Guadalupe Market. Kalamansi 70, lakatan 100, ng latundan 70, papaya solo 70 pesos, habang ang mangga tumaas, nasa 280 ang kilo na galing Davao. Sugar white naman na Kuya Angel, na 92 pesos pa rin ang kilo. Yung sugar was 90, ang sugar brown 85, palm oil 40 pesos ang 350 ml, at ang palm oil na 1 liter 80 pesos. Coconut oil na 350 ml 45 pesos, habang coconut oil na 1 liter 80 pesos. So yan ang presyo ng mga punahing bilihin ngayong Thursday morning dito sa Guadalupe Market sa Makati City. Mula sa kanunan sa Pilipinas, sa DCRH, ako sinatikakas tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Noche. Ayan na, yun ho ang panghalaga ng ating mga pangunahing bilihin ngayon dyan sa Guadalupe Market. Magandang umaga, Pilipinas! At congratulations kay Francia Cantiga ng Leyte na dali niya ang 9,000 pesos na premyo ng ating mahiwagang tunog.
5 probinsya sa Visayas at Mindanao ang nakararanas na ng dry spell dahil naman sa El Niño phenomenon. Ayon sa Pag-asa, 3 magkakasunod na buwan na below normal na ang pag-ulan sa Aklan, Capiz, Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Dumaranas naman ang dry condition ang dalawang magkasunod na buwan below normal ng rainfall condition ang Quirino, Misamis Oriental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Sinabi pa nga ng Pag-asa na naobserbahan ang pagtaas ng sea surface temperature sa tropical Pacific. Inaasahan titindi pa ang El Niño bago matapos ang taon at nagpapatuloy hanggang sa ikalawang quarter ng 2024. Kaya doon ho sa mga nagre-reklamo na, teka muna, bakit na may inuulan ng inuulan? Ay magpasalamat ho kayo dahil yung 15 lalawigan po nagsisimula ng makaranas ng dry spell. 24 makalipas ang alas 4, suportado ni Senator Bongo ang panukalang budget para sa Department of Migrant Workers sa susunod na taon. Ginawa ni Go ang pahayag sa hearing ng panukalang budget ng DMW sa 2024 at kasama sa hearing ang panukalang budget para sa Overseas Workers Welfare Administration. Ayon kay Senator Go, lubos sa kanyang suporta sa mga nakahandang plano at mga programa ng DMW para sa ating mga kapwa Pilipinong nagtatrabaho sa ibang dagat. Maraming salamat po sa mga seafarers natin at mga OFW na nakatutok ngayon. Salamat po sa inyong sakripisyo at pagpapadala pa rin ng dolyar dito ho sa Pilipinas. Binigyan din pa ng Senador ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga OFW upang umabot ng mahigit 10 million na. O na ngayon umaabot na ng mahigit 10 million na kinikilala bilang mga modernong bayani. Noong 18 Congress, inilagak ni Senator Go ang suporta ng mga kapwa mambabatas na magkaroon ng sariling ahensya para sa mga OFW. Sa nasabing budget hearing din, tinalakay ang estado at kondisyon ng OFW Hospital, isang pasilidad na itinayo na naglalayong mabigyan ng komprehensibong serbisyo ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas. Sinertipikahan na urgent ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 5.768 trillion pesos national budget para sa susunod na taon. Sa liham kay Speaker Martin Romualdez, binigyan din ng Pangulong BBM na mahalagang paspasan ang pagpasa sa General Appropriations Bill upang hindi mapurnada ang mga operasyon ng gobyerno. Lain din daw nito na matiyak ang budgetary preparedness ng pamahalaan at makapagtrabaho sa ilalim ng mandato ng saligang batas. Dahil naman sa markadong budget na ng Pangulo o markadong urgent na ng Pangulo ang General Appropriations Bill, maaaring aprobahan ang panukalang budget sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob lamang ng isang araw. Nako! Sa Bago Occidental, Negros Occidental, may isang bahay daw po pinaulanan ng bala ng mga armadong lalaki. Detalye ng balita mula kay Rex Cantong, RH46. May nga, Rex. Pinaputukan ng mga armadong lalaki ang isang bahay ng negosyante sa Purokpaho, Barangay Dulao, lungsod ng Bago, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel J. Malong, hepe ng Bago City PNP, ang may-ari ng bahay kinilala na si Remar Grande, 30 anyos, residente din ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Malong, 9 na mga basyo ng kalibre 45 na pistula ang na-recover sa labas ng bahay ni Grande. Wala namang nasugatan sa nasabing strafing incident. Kasong grave threat ang posibleng ipa-file ng kapulisan laban sa mga suspect. Ayon naman kay Jessel Ann Grande, 29 anyos, asawa ni Raymar, posibleng konektado sa dating trabaho nito ng kanyang asawa ang nasabing motibo. Mula sa Aksyon Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damo nga salamat, Rex. Samantala, isang mangingisda nalunod sa karagatan ng Borongan City. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Isang mangingisda nalunod sa karagatan ng Borongan City, Eastern Samar.
Kinilala ng PNP ang biktima si Renato Espinosa Bagtong, 52 anyos, sa beet collector, mangingisda, residente ng barangay Hindang, Borongan City. Nangyari insidente sa barangay May Bakong sa naturang syudad. Sa investigasyon ng PNP, umalis ang biktima sa kanilang bahay noong Setyembre 16 pa at natuklasang wala ng buhay. Kahapon nagpalutang-lutang na ang katawan sa karagatan. Sa ngayon, imbestigahan ng PNP ang sanhi nagpagasawi ng biktima. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R. Stratito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Samantala, humihingi naman ng tulong sa pamahalaan si Lovely Sabandal. Miyembro po ito ng grupo ng kulto sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ito po sa Surigao del Norte. Isinalaysay ni Sabandal sa panayam ng 2x2 dito po sa DCRH kung paano sila pinahirapan ng leader ng grupo na si Jerens Kilario na ang alias Senior Aguila. Inilahan ni Sabandal na simula na siya ipanganak ka. Lehitimong miyembro na siya ng Socorro Bayanihan Services. Kinampirma rin ni Sabandal ang sapilitang pakikipagtalik sa mga babae bago ito sapilitang ipakasal sa kapwa miyembro rin ng grupo. Nung pumunta po kami ng kapihan, 7 years old po yung lalaki, tapos 2 years old yung babae. Ngayon po, 11 years old na yung anak ko, kasi yung babae is 5 years old po. Yung lalaki na pinanganak ko sa kapihan is 4 years old po. 4 years old na ngayon. Yung mister ninyo, kasama nyo rin? Opo, kasama. Kapalit siya sa nung nag-training. Kaya po, ang hirap nung, pasensya na po. Parang, kaya po mahirap. Kasi pasensya lang. Samantala, hinaing pa ng ginang ni Lovely ang pagpapakulong kay Senior Aguila, o hiniling nito ang pagpapakulong kay Senior Aguila para mabigyan ng katarungan ang mga ginawang pagpapahirap at pang-abusong sexual sa mga kababaihan at mga dati nilang mga miyembro. Ang tagal po namin hinintay, parang wala pa pong nangyayari. Kaya po kami, sinasabi ko sa sarili ko, ganito ba po talaga ang hirap makuha ang sitya? Ang dami na po kasing, kapag magtatagal pa po kasi, sir, madaming useless po life ng mga bata dun. Maghihirap po sila na maghihirap. Madaming maabuso po mga bata dun, sir. Ano hong gusto nyong mangyari dito kay Senior Aguila? Makulong po. Yun talagang gusto namin mangyari sa kanya. Oo, kasi pati mga piskal medyo ilag Kontakin ho ninyo, matagal nang naipile ng Department of Justice yung kaso pero hanggang ngayon hindi ho gumugulong. As of July yata may naipile ng kaso. Tatandaan nyo mga bandang April, na-interview na rin ho natin itong si Lovely at saka isang leader ng kulto. At ganon din ho yung kanilang hinaing kung kaya't ng Department of Justice nga ay nang himasok na ho dito sa usaping to. At inimbestigahan, naghanap na ho ng mga asunto. Kaya lang, hindi pala umuusa dahil nga dito ho sa pag-inhibit ho ng mga piskal. Nagpasalamat naman ang Department of Tourism sa mabilis na pag-aproba ng Kamara sa proposed budget ng ahensya na nagkakahalaga ng 2.93 billion pesos. Nagkaisa mga kongresista na suportahan ang mas malaking pondo para sa Department of Tourism at sa mga attached agencies nito sa susunod na taon. Nangako naman si Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco. Gagamitin nila ang budget sa pagpapahusay at pagpapalakas, diyan din at pagbuo ng mga programa sa ilalim ng turismo. Noong September 19, 2023, nakapagtala ang DOT ng 3,877,183 tourist arrivals na kumakatawa ng 80.77% ng 4.8 million na target na bilang ng mga visitors para sa taong 2023. Si Secretary Prasco po ay may bahay ng isang kongresista. Epekto naman ng smog sa Taal Volcano, tinututukan din ng City at Municipal DRRM. Detalye ng balita mula kay Renz Belda, RH35. Renz, good morning. Sa panguna ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Dr. Amor Calayan, isang pagpupulong ang isinagawa ng PDRRM o kasama ang iba't ibang city at municipal DRRM officer sa lalawigan.
tinutukan sa pagtitipon ng mga ibinahaging reports ng mga MDRRMO at ng CDRRMO sa paligid ng Bulkang Taal, bunsod na naging epekto ng smog o bag sa kanilang mga bayan. Ayon sa ulat ni Balete MDRRM Officer Jocelyn Tangpus, nakapagtala sila ng 6 na senior high school student na nakaranas ng pangatinang balat, hirap sa paghinga at ilan ay inatake ng asma. Nabanggit din ito na pumalo na sa 1.9 million pesos ang tinatayang pinsala sa agrikultura. Ilang mga paaralan naman sa bayan ng Agoncillo at Laurel at lungsod ng Tanawan ng apektado ng smog ang bumalik muna sa modular distance learning o alternative delivery mode. Dumalo sa nasabing pagpupulong ang mga kinatawan ng Department of Education, Batangas Province, Lipa City at Tanawan City Division. Binigyang din dito ni James Angelo Anyo ng DepEd Batangas Province ang nakasaad sa DepEd Order No. 37 Series of 2022 o ang Guidelines on the Cancellation or Suspension of Classes and Work in School in the event of natural disasters, power outage, power interruption at other calamities. Sa nasabing order, binibigyan ng otoridad ang mga high school principals maging ang mga local government units na magsuspende ng klase sa oras ng kalamidad kabilang ang pag-aalburuto ng Bulkang Taal. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. 34 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Maraming salamat, Renz Belda. Magandang umaga din kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Mayor Senny, advisean ho ninyo yung pong mga constituents dyan na mag-ingat po sa smog. Top 8 at top 5 wanted person nadakip naman ang mga otoridad sa Subic, Zambales. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37 Danny. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ni Subic Chief Police Lieutenant Colonel Romel Gineblaso ang isang top 8 most wanted person sa provincial level ng Zambales at top 5 most wanted person naman ito sa municipal level na naaresto ito sa kanyang pinagtataguan sa Barangay Kalapandayan, Subic, Zambales. Ang suspect ay inaresto dahil sa kasong acts of lasciviousness in relation to Section 5 RA 7016. Inaresto ito ng mga tauhan ni Police Lieutenant Gineblaso katuang ang Zambales Provincial Intelligence Unit, Zambales Provincial Intelligence Division Management Unit, 2nd PMFC, 3 UPEP Military Company at Regional Mobile Force Company. Sa bisa ito ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Judge Gemma Teresa Hilario Logroño ng Family Court 3rd Judicial Region Branch 12 Olongapo City. Ang warrant ay inisyo ng korte noong pang buwan ng Agosto 4, 2023 at kahapon lang ito na-implement sa suspect matapos matsyempuan ito sa kanyang pinagtataguan sa nabanggit na lugar. Ang suspect ay pinaglalagak ng korte ng halagang 200,000 piso para sa kanyang pasamantalang kalayaan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May pahabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Oy mga mamis! Laundry Day today. Kunot-no ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ng laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindang mancha based on test sa chocolate, mud, and Cebuman cotton. Gawa po ito ng ACS. 2.4 million pesos nalaga naman ang marijuana sinira ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH42. Naimag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte, Romy. Sinalakay ng mga otoridad ang isang plantasyon ng marijuana sa barangay Ngibat, Tinglayan, Kalinga. Ang 2 araw na marijuana eradication operation sa ilalim ng Oplan Libas 4 na ipinatupad ng pinagsanib na operatiba ng Cordillera at Kalinga PNP at PDEA ay nagresulta sa pagkakawasak ng 12,000 fully grown marijuana plants na itinanim sa 1,200 metro kadradong lote. Bagaman walang narestong cultivator sa naturang operasyon, nasamsam at sinira ng mga operating troops ang 2.4 na milyong pisong halaga ng tanim na marijuana. Pinuri naman ni Colonel Freddy Lasona, Provincial Director ng Kalinga Provincial Police Office sa mga operating troops at tinayak na ipagpapatuloy ang kanilang tungkulin na hadlangan ng paglaganap ng marijuana mula sa kanilang nasasakupan patungo sa ibang rehiyon sa bansa. Hindi rin niya sa sinamang nais mag-iwan ng impormasyon hinggil sa illegal na droga na kontakin ang kanilang local police hotlines at social media platforms. Lahat ng mga impormasyon
ay tuturing na confidential at anonymous. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy. Justin Gina. Drug 10 naman sa Tacloban City na diskubre ng PIDEA Region 8. Detalye na balita mula sa radyo natin Lawang mula sa Northern Samar. Kasama natin si Ellie Jans Balbin. Ellie. Nagsagawa ng bypass operation ang elemento ng Philippine Drug Enforcement Agency nito lamang linggo, Setyembre 17 ng taong kasalukuyan, bandang alas 3:31 ng hapon sa Barangay 69 Anibong, Tacloban City. Arestado ang 4 na suspect na sina Joel Piner Barido, kinilala bilang isang maintainer, kasama sina Roland Dagami Tabaw at 2 bisita na sina Jose Mario M. Pasdagle at Rolando Dagami Castin. 11 gramo na hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 74,800 pesos at mga paraphernalia ang nakumpiska sa bypass operation. So ngayon, nakakulong na ang 4 na suspect sa PIDEA Region 8 Detention Facilities habang inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iyan ang report mula dito sa DYRN Radyo natin 90.9 Lawang. Ako si Ellie Jans Balbin. Kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ellie Jans. Samantala, NCAA aprobado ng konstruksyon ng Kalinga Museum. Detalye mula sa 103.7 radyo natin Tabuk mula kay Hilda Cortel Chico. Hilda? Naimbag na bigat. Ang Kalinga Cultural Legacy ay nakahanda ng magkaroon ng permanenteng kanlungan dahil ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA ay nagbigay na ng pag-aproba para sa pagtatag ng Kalinga Cultural Center and Museum. Kasunod ng pag-aproba ng NCCA sa Implementing Rules and Regulations na nagbabalangkas sa mahahalagang alituntunin ng proyekto, ang Kalinga Culture and Arts Council sa pangunguna ni Governor James Eduba ay nagpatawag ng pagpupulong upang talakayin ang pagbuo ng isang technical working group na responsable para sa pagbalangkas ng Memorandum of Agreement araw ng Martes at pangangasiwa sa buong proseso ng pagtatatag. At ayon kay Provincial Tourism Officer Lorraine Ngawi, ang museo ay may inisyal na pondo na 100 million sa ilalim ng General Appropriation Act na may inaasahang petsa ng pagkakatayo para sa susunod na taon. Noong Mayo ng nakaraang taon ay nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11770, ang batas na nagpapahintulot sa paglikha ng Kalinga Cultural Center and Museum. At iyan ang balita mula dito sa 103.7 Radyo natin FM Tabuk. Ako si Hilda Cortel Chico, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Hilda. Samantala, Unity Walk at Covenant Signing isinagawa naman sa bayan ng Lingayen. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kawasan itsika amin sa ating makababayan sa Pangasinan, Freddy. Kahapon ng kauna-una ang Unity Walk at Peace Covenant para sa Barangay SK election sa October ngayong taon. Dito sa lalawigan na isinagawa sa bayan ng Lingayen at na pinangunahan nila Mayor Leopoldo Batawel at Ginang Reyna Corazon Ferrer, election officer ng nabanggit na bayan. Sinimula ng okasyon sa banal na misa na ginanap sa Epiphany of the Lord Cook Cathedral Parish Church sa Lingayen Civic Center na pinangunahan ni Bishop Marlon Aquino, Pastor Sammy Ligaralde at Dato Alan Maasir. Kalahok din sa okasyon ng PNP, PPCRB at mga kandidato ng BSK na nasa 1,580 ang kanilang bilang. Inihayag ni Election Officer Ferrer ang mga mahalagang regulasyon ng COMELEC na sumasaklaw sa campaign period at mismong araw ng eleksyon tulad ng mga campaign posters at lugar ng pangangampanya. Dagdag parituan niya ang mahigpit na pagpapatupad ng iwas kontrabigay. Ang paglagda ng Peace Covenant ng bawat kandidato ay nagpapatunay na ang lahat ng kalahok ay umaayon upang makamit ang isang tapat, maayos at mapayapang halalan sa taong ito. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Meron lamang muna tayong isang public service announcement para po sa mga nakakakilala o nakakakita dito po kay Andriana Andy Aguileron.
ipagbigay alam ho ninyo sa kanilang mga magulang o sa kanilang mga kamag-anakan kay Angela Agleron sa 0917-550-1948 o dili kaya kay Jake Agleron 0917-463-8330. Ito po'y huling nakita September 19 sa may DSLUD alas 10 ng umaga, nakasuot po ng kanyang puting uniform. Ulitin po natin, nababahala po itong mga magulang ni Adriana Andy Agleron. Kung sino man po ang may lalamang impormasyon, ipagbigay alam po sa kanyang mga magulang sa mga numerong ating pong nabanggit. Magandang umaga, Pilipinas! Teka, speaking of mga numerong nabanggit, alam ba ninyo na ang mga telco ready na sana magpalabas ng mga guidelines kaugnay ho ng mga bagong measures kung para masiguro na hindi ho lulusot yung mga unggoy-unggoy sa pagpapapicture, di ba? At ang sabi ng NTC, pero actually, hindi naman ang NTC nagsabi. Sabi ni Senator Grace po, magpapatupad na ng mga hakbangin ng NTC. Kasama dyan, yung live na selfie. Para yun ang gagamitin sa pag-rehistro ng inyong mga bagong SIM card. Tapos ang mga telco naman ay gagawa na rin ho ng mga hakbang ng post-validation. Aba, pinatigil pala ito ng NTC. Kaya pala, nagulat ako. Yung mga na-publish ng mga anunsyo ng mga telco, ng Globe at saka ng Smart, biglang nawala. Pina-recall. Sabi ko, bakit? Utos daw ng NTC. Itong NTC, naghahanap ng nandamay sa kanilang kapalpakan. Magandang umaga, Pilipinas! Isama na yung Department of Information and Communication Technology. Department of Information DICT. Ayun nga. Department of Information and Communication Technology. Aba, bilis-bilisan nyo. Ang bilis nung scammers na gumagawa ng katarantaduhan. Kayo dapat na gumagawa ng mahakbang para maprotektahan yung mga mamamayan. Ang bagal-bagal nyo. Magandang umaga, Pilipinas! Isa daw pong taga-Catanduanes ang nanguna sa 2023 Librarian Licensure Examination. Detalye ng balita mula kay Ray Baton Jr. Ray. Top-notcher ang isang Katandunganon sa katatapos pa lamang na 2023 Librarians Licensure Examination ng Professional Regulations Commission o PRC. Nakuha ni Zamil Rose Bilaro Celso ang unang pwesto na may overall rating na 88.85%. Si Celso ay tubong bayan ng Virac, Catanduanes, nagtapos sa Catanduanes National High School at nakuha ang kanyang degree sa University of the Philippines, Los Baños, habang nakuha naman ang kursong Library Science sa University of the East Manila. Nagpaabot naman ng pagbati ang lokal na pamahalaan ng Catanduanes kay Binibining Celso at kanyang pamilya sa tagumpay nito at ambag nito na mas makilala pa ang Katandunganon sa mga eksaminasyon. Ayon sa Professional Regulations Commission o PRC, 555 ang nakapasa mula sa 886 na mga nag-examine o kabuang 62.64%. Habang top performing school naman ang University of the Philippines Diliman na may 100% passing rate. Mula sa kauna-unaang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ray. Diyos marahay nga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan. Kung ganun kagandang librarian, talaga namang gaganahan kang magpunta sa library araw-araw. Buong tropa naman ng Armed Forces of the Philippines sa Sulu, high moral sa pagbisita at personal na pangungumusta sa kanila ni Defense Secretary Gibo Chidoro. Detalye ng balita mula kay John Di Makotak, RS19. Assalamualaikum, John. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Personal na binisita ni DND Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang headquarters sa Joint Task Force Sulu sa Camp Chidulpo Bautista, Barangay Busbus, Holo, Sulu, na labis na ikinataas ang moral ng mga kasundaluhang patuloy na tumutulong na mapanatili ang kapayapaan bilang pagbabagong imahe ng probinsya ng Sulu sa mata ng buong mundo. Sa presensya ng DND Secretary, formal na ipresenta ni JTF Sulu Commander Major General Ignatius Patrimonio ang mga former violent extremists kasama ng kanila
kanilang mga dating hawak na armas. Labis ding nagpapasalamat at natutuwa sa report ng JTF Sulu Commander si Secretary Teodoro sa nararanasang kapayapaan sa Sulu matapos na voluntaryo nagbalik loob ang daan-daang Abu Sayyaf Group at ang pagiging ASG-free ng Sulu sa patuloy na peace and security campaign ng JTF Sulu. Sa Talk to Troops ni Secretary Gibo, sinabi nitong inutusan siya ng Pangulo na bisitahin at kumustahin ang government troops sa Sulu upang personal na may paabot ng taos-puso ang pasasalamat ng Pangulong Marcos Jr. sa JTF Sulu. Naging panauhing pandangal at keynote speaker din si Secretary Gibo sa ginanap na 63rd founding anniversary ng Sulu Province, kung saan nakaugnay nito ang ama ng Sulu sa katauhan ni Governor Sakurtan. In attendance naman sa pagbisitang ito ni Secretary Gibo Teodoro sa Sulu ang lahat ng brigade and battalion troops sa panguna ni Westmincom Commander Major General Steve Crespillo. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makota, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran John. Magandang umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa showbiz muna tayo, yung actress daw po na si Rita Daniela. Naging mature daw matapos na mga anak. Sino si Rita Daniela? Morley Alinio, Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ulit tayo ng pagkakataong makausap si Rita Daniela at mariing sinabi nito since na siya ay makapanganak, wala naman daw na bago sa takbo ng kanyang buhay. Maging ang kanilang relationship bilang magkaibigan ni Kenchan ay naroroon pa rin daw. Pero sa totoo lang, mas mature na raw siya ngayong siya ay isang ina na. Marami raw siyang natutunan sa kanyang mga pinagdaanan. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Magandang umaga din sa mga taga Chicago, USA. Speaking of family, para doon sa report ni kay Rita Daniela. Huwag natin kalimutan, nandyan din po ang Family Alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Ipabaon sa inyong mga chikiting, sa inyong mga esposo na papasok. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol. Abayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga sa mga magaganda nating kumadrona, ha? For sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Samantala, naka-lockdown ngayon ang ilang bahagi ng Kerala, Southern India dahil sa pagkalat ng Nipah virus. Sarado ang ilang paaralan, mga bangko at mga tanggapan ng gobyerno at halos walang tao sa mga lansangan, partikular na sa Corico at Koshikudi District. 2 katao nang nasasawi dahil sa Nipah virus sa Kerala habang 950 naman ang hinihinalang infected ng virus. Nagkasana ang Indian authorities ng mass testing sa naturang distrito at pinagbabawal na rin ang mga public gathering. Idineklara ang containment zones ang maraming lugar sa Koshikudi District kung saan 213 ang itinuturing ngayong high risk. Ito ang ika-4 na outbreak ng Nipah virus sa India mula noong 2018. Isang rare ngunit seryosong bat-borne virus ang Nipah na nagdudulot ng lagnat, pagsusuka at respiratory infection sa mga tao. Maaaring magkaroon ng seizure, pamamaga ng utak at makomatose ang may severe infection. Unang naitala ang Nipah outbreak noong 1998 matapos kumalat sa mga pig farmer ng Malaysia at Singapore. Kumakalat din ito sa tao sa pamamagitan ng direktang contact at bodily fluid ng mga infected na paniki at mga baboy. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 4 ng umaga, profiteering, hoarding at kartel kasama sa mga kakasuhan ng economic o kasama sa ikakasong economic sabotage
sa naamyandahang Anti-Agricultural Smuggling Act. Ba, mabigat ha? Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rigonan, Arichwell Banamilky. Lusot na sa House Committee on Agriculture and Food ang substitute bill sa panukalang amyendahan ng Anti-Agricultural Smuggling Act. Ayon kay Congressman Mark Enverga, chairman ng komite, ang pag-aproba sa bill ay commitment ng Kamara na palakasin ang kampanya ng gobyerno laban sa smuggling ng mga agri-products. Sabi ni Enverga, hihilingin nila sa liderato ng Kamara niyakyat na ang bill sa plenaryo bago ang session break. Dalang naturang bill ay kasama sa LEDAC priority measures. Sa amyenda, kasama na sa sabit sa economic sabotage ang masangkot sa profiteering, hoarding at manipulation ng supply at presyo ng mga agricultural products kasama ng isda at tabako. Sa bill, inaatasan ng Department of Justice na bumuo ng Special Prosecution Team para matutukan ang mga kasong merong kinalaman sa economic sabotage. Bubuo din ang Special Task Force na magsisilbing apprehending team na sasalakay sa mga bodega at mga Agricultural Smuggling Committee naman ang titiyak ng tamang pagpapatupad ng batas. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, Malacanang kumpiyansang maipapasa ng Senado ng Kamara mga priority bills ng hanggang Disyembre. Alas 4:54. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Ibinida ng Malacanang na on track ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa pag-aproba hanggang Disyembre sa 20 panukalang batas na prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ikatlong meeting ng Legislative Executive Development Advisory Council na ipinatawag ng Pangulo, iniulat ni Speaker Martin Romualdez na naipasa na sa Kamara ang 18 mula sa 20 priority measures. Ayon kay Romualdez, bago mag-break ang Kongreso sa susunod na linggo, ay tatapusin nila ang buong LEDAC bills at kasama na rin ang panukalang 2024 national budget. Sa panig ng Senado, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na halos kalahati na ng naunang 20 priority bills ng Pangulo ang naaprubahan ng mga senador. Ayon kay Zubiri, may dinagdag na mga panukalang batas ang economic team. Nangako itong susuportahan ang mga panukala dahil wala naman anya silang nakikitang kontrobersyal o magdudulot ng perwisyo sa mga Pilipino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Let. At muli magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga din kay Congressman Dador Plato dyan po sa Bulacan. Muli, congratulations din kay Francia Cantiga ng Leyte. Nadali niya ang 9,000 piso sa ating mahiwagang tunog. At para ho naman sa mga naghahanap ng bahay na medyo hindi po problemahin ho ang mga pagbaha. Dahil flood-free area po yung lugar. Abay, puntahan ho ninyo yung Sibera Mabalacat ng Westchester Realty. Nandyan din ho yung Sibera Bacolor at Samira. 20,000 pesos all-in down payment pa rin po. Nag-iintay, ano ha? Pwede na kayo maglipat bahay agad sa mga ready for occupancy unit 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Pantakin ho ninyo, 20,000 pesos all-in down payment, lipat bahay ka na kaagad. Napakalapit lamang po niyan sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. At kung ngayon ho kayo magpapareserve dahil nga sa Vermont, may chance pa kayong manalo ng brand new car. Bagong bahay, bagong chikot. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto bago mag alas 5 ng umaga. Nakakuha naman ng sapat na suporta ang Senate Committee on Ways and Means upang tuluyang iba ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. 10 sa 18 miyembro ng komite ang lumagda sa Committee Report number 136. Nagre-rekomenda na tuluyang paalisin sa Pilipinas ang operasyon ng mga POGO. Pumapila ng mga senador sa Executive Department na kaagad natugunan ang kanilang rekomendasyon sa pamamagitan ng agarang pagpapatigil sa operasyon ng lahat ng mga POGO sa bansa. Trabaho ng mga nasa POGO dapat tiyakin naman ng gobyerno kung ipagbabawal ang kanilang operasyon. Ito ay ayon kay Senator Bongo. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa RH28. Raymond.
Hinimok ni Senador Christopher Bongo ang pamahalaan na tiyakin na may malilipatang maayos na trabaho ang mga kababayan natin na ngayon ay nasa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ay kasunod ng isinumiting committee report ni Senador Sherwin Gatchalian para sa ban sa POGO sa bansa na pirmado ng 10 senador. Ayon kay Senator Go, pinakamahalaga sa kanya ay walang magugutom sa mga kababayan natin na mawawalan ng trabaho. Ngunit mahalaga din na matiyak na maging maayos ang peace and order situation ng bansa. Susuportahan umano nito kung anuman ang mapagkasunduan ng mayorya ng mga senador. At siguraduhin lang po na yung mga nawalan ng trabaho, may papalit pong trabaho sa kanila yung Pilipino. Pilipino lang po ang para sa akin. Importante sa akin ang kapakanan ng Pilipino. Importante sa akin security ng Pilipino at trabaho ng bawat Pilipino. Diyan po, walang magugutom. Paliwanag ni Senador Jinggoy Estrada, hindi ito pumirma sa committee report dahil ang gusto lang niyang palayasin ay ang mga iligal at pasaway na mga pogo. Panatilihin ang mga pogo na sumusunod sa mga regulasyon na itinakda ng gobyerno. Umaasa sina Senador Sherwin Gatchalian at Senador Risa Hontiveros na makakukuha ng sapat na suporta ang committee report para sa total ban sa pogo pagdating sa plenary debate. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Raymond. Ay, maganda umaga ho doon sa mga intrigador dyan ho sa PNP, ha? Doon sa mga nagpapakalat ng kung ano-anong mga chismis. May mga chismis pa na si PNP Chief Benji Acorda daw, hanggang October na lamang, Sino kaya ito may mga vested interest na ito at gustong magretiro na maaga si PNP Chief? Ang tanong pa nila ano bang naging accomplishment niyan? Para bang ano din naman ang naging accomplishment nyo? At nagmamadali kayo. Kasi yung isa pong napipisil na papalit po kay PNP Chief Benji Acorda, medyo bata. Mga 2026 pa ito magre-retire. So, yung mga senior officers ngayon, gustong sumingit, gustong pag-retiruhin ng maaga si General Acorda. Sa halip na December, mga hanggang October na lang daw yan. Sino-sino kaya itong mga gustong sumingit na ito na nag-PR blitz pa at the expense ng buong pambansang pulisya? Huwag kayong ganyan. Gagawa na lang din kayo ng intriga para makapwesto kayo kung ano-ano pang mga paninira at pang-intrigang ginagawa ho ninyo, ha? Huwag kayong mag-alala. Kilala na rin ho yata kayo ng Malacanang kung sino man kayo. Mga pelikula ni Vice Ganda, inalipos na ng isang abogado at ng producer. Wala raw itong katuturan. Sino naman yan, Gorgie Rula? Bago umalis ang producer ng Borracho Production and Films Incorporated na si Attorney Ferdy Topacio, ay nagpa-interview sa ilang miyembro ng entertainment press para sabihin marami raw silang naka-line up na projects na sisimulan nila next year. Pinagdidiinan niyang pang-international at quality films ang gagawin ng kanilang film production at hindi yung mga itinuturing daw niyang basura na hindi may pagmamalaki sa ibang bansa. Ikinumpara pa niya ito sa mga pelikula ni Vice Ganda na isa raw sa nagpapababa sa antas ng local movie industry. Pakinggan muna natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Ferdy Topacio. Dominated kasi yung yung local industry ng foreign films, number one, yun ang problema. Number two, yung mga movies na walang katuturan, katulad ng mga movies ni Vice Ganda, yun ang namamayagpag We want to be candid, di ba? Ano bang naitutulong ng movies na yun sa pagtaas ng antas ng pelikulang Pilipino? Wala naman Yan ang matinding pahayag ni Attorney Topacio laban dito sa mga pelikula ni Vice Ganda. Ayaw na lang mag-comment ng ilang mga taong malapit kay Vice Ganda tila hindi naman nagpapa-actor rito ang unkabogable star. Pero ang sabi ng ilang supporters ni Vice Ganda, obvious naman daw na ginagamit lang ito ni Attorney Topacio si Vice Ganda para mapansin lang. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Magandang umaga,
Pilipinas. Ay, sang katerba, kaliwat ka na ng mga intriga, wag ho kayong magpapastress. Wag ho kayong magpapapuyat. Ayan, kasi pagkapuyat ho kayo, hindi rin ho magandang inyong gising. Yung bang tipong pagod ka na kaagad, kauumpisa pa lang ng araw mo. Gising ka na pero gusto mo matulog ulit dahil kulang ka ng energy. Ayan, pagpasok mo naman, gusto mo nang umuwi. Ayan, gagalit boss mo. Di ba? Hindi ka makaharap ng maayos sa mga kliyente. Pagkatapos, para bang mabilis kang mapagod sa buong maghapon dahil nga kulang ang tulog mo. Ayan. Tapos sa mga estudyante naman, kulang ng glow. Nagiging mahiyain pagkasangkaterba ang tigyawat sa mukha. Ayan, wag ho ninyo masyadong problemahin ang puyat at stress. Dahil sabi ho ng mga pag-aaral, ang sleep deficiency o puyat at stress ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Mabuti na lang itong mga Hapon, na-discover ho nila yung postbiotic. At yung postbiotic components naman na yan, inihalo ho ng Theoxis Health Ventures sa kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas. Ito nga pong Ulta Bio. Kaya kung kayo po may mga ganitong problema sa pagtulog, hindi kayo makatulog ng mahimbing, yun talagang masarap na tulog para syempre masarap din ang gising. Mag-Ulta Bio. Patented po ito ng Food and Drug rekomendado ng mga doktor at lisensyado ng Food and Drug Administration. Yung patented na active ingredient po ng Ulta Bio ay nag-a-activate ng commander ng ating immune system laban sa mga sakit at impeksyon at nakatutulong para magkaroon tayo ng magandang tulog at sapat na lakas kinabukasan. Available po sa Lazada, Shopee o dili kayo makipag-ugnayan ho kayo sa 0917-110-6580 kung kayo po may mga katanungan pa. Ulitin natin 0917-110-6580. Sa panahon ng pagbabago, bagong panahon, stressful na buhay, kulang ng tulog, kailangan nyo ng kaagapay. Yan po ang Ulta Bio, available sa John's Pharmacy sa Zamboanga at sa PASMED Pharmacy sa San Pedro, Laguna. Malapit na rin po sa pangunahing butika sa Metro Manila. Magandang umaga, Pilipinas! 504. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Magandang umaga din sa mga Pilipino sa Palm Springs, California at sa mga suki natin dyan sa Las Vegas, Nevada. See you soon! Magandang umaga, Pilipinas! Pinag-aaralan ng National Security Council na ibawal ang paggamit ng Chinese social media app na TikTok sa NBI at sa Bureau of Immigration. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Balaya, uunahing ipatupad ang ban sa TikTok sa mga security sector ng bansa. Una nang sinabi ng konseho na inaaral nilang pagbawalan ng mga uniform personnel na gumamit ng TikTok upang maiwasan ang posibleng data leak. Sa gitna ito ng pangamba na maraming bansa na nagagamit ng Chinese government ang TikTok sa pagnanakaw ng mga sensitibong mga impormasyon o data at makapag-espiya. Si Dr. Nina Gloriani ang mula po sa College of Public Health ng UP Manila. Kasama na ho natin. Doc, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Congressman. Thank you for joining us. Thank you for joining us, Doc. Kasi medyo nakababahala itong pagkalat ng Nipah virus dyan po sa India, no ha? Tapos may mga reports na rin ho kasi na meron din ho sa Bangladesh, pero mas matindi itong dito sa India. Zoonotic po ito, kaya lang bakit to parang mabilis yata ang spread dun ho sa India? Okay, ganito, no? Yung sa India ngayon, yung sa Kerala, actually pang-apat na yata yan since nung 2001 o 11. Basta dito mas marami siya sa Kerala at yes, mabilis ang pagkalat, pero medyo iba siya dun sa sa COVID. Okay. Although, ang symptoms niya ay halos pareho kasi meron ding respiratory symptoms, acute respiratory distress syndrome, kaya lang, mas malamang din na meron sa neurologic, so meron sa brain.
Kaya naapektuhan din yung brain. Oo. Okay. So may headache, may stiffneck, yun yung mga nakikita. Dok, ang sabi nyo pang-apat na tama niya na ito sa Kerala. Wala siyang vaccine? Wala pang vaccine? Wala pa. Although may pinag-aaralan, wala pang available commercially or yung para sa publiko. Pinag-aaralan pa. So yung pamamaga ng utak ang nagtitrigger ng death? Yes, or respiratory. Pero mas likely yung lang sa brain. Tama. Yung pamamaga. Yes. Oo. Meron ba kayong mga nirekomenda ng mga measures para ito naman na hindi makapasok dito ho sa atin? Kasi may mga dayuhan din hong nanggagaling ng India na dumarating dito ho sa atin. Although, hindi naman siguro galing ng Kerala. Wag naman ganun, ano ha? Okay. Saan ba galing itong silnipa, no? Dala-dala ito ng fruit bat at meron din tayo niyan. Huh? Meron din tayo. Maraming may fruit bats all over the world. So, yung mga countries na meron yan, at yun naman, pwede rin namang sa travel and so on. Kasi mabilis na ang travel ngayon. Kaya, pwede rin. Anong pag-iingat? Siyempre, itong Nipah virus infection naman, yung symptomatic infection, ang talagang mas nakakahawa. So, agad, dapat makapag-isolate tayo kung merong ganon. Siguro ang agad din, kailangan ma-diagnose na siya yon. Of course, meron tayong suspicion kapag ganyan, no, galing sa isang lugar. Of course, symptoms ng may fever, may respiratory symptoms, or even may... Pero bihira na yun na magta-travel ng ganon. Although baka may makapasok yun. Oo. Pero sa Kerala, ang Kerala naman, naka-ano na, di ba? Isolate na? Actually, gano'n lang muna nilang ginagawa. Remember, pang-apat na to. Okay. Since 2018. Oo. So, hindi na nakaka-apekto. Kasi landlocked din ho ang India eh. So, hindi naman kumakalat na sa iba pang mga karatig estado. I think na mas maganda ngayon ang kanilang containment dahil natuto na sa COVID. Sa COVID, okay. At saka sinusunod pa rin natin yung mga precautions na dapat malinis, naghuhugas-hugas ng kamay, mas malimit paghugas ng kamay, may distancing, at yung containment na isolation ng mga pasyente para hindi na lumaganap. Okay. At least, coming from you. Pero sabi nyo nga, nakukuha ito sa bats. So, dito ho sa atin, may mga bats na, hindi naman migratory ang bats natin, di ba? Paano ba natin masasabi na migratory o hindi, no? Hindi natin malaman sino magdadala yan. Meron tayong 2014, meron tayong report, if I recall, no? Dito sa Pilipinas, meron tayong infection? May Nipah infection din? Sa Southern Philippines, 2014. 2014. Ano yung galing naman sa horses? Kasi zoonosis to. Ang main reservoir o main pinanggagalingan nito ay ang mga fruit bat. Pero pwede rin sa pig, yung sa Malaysia noon, sa pig ang natamaan, at sa atin, noong 2014 nga, dito sa Southern Philippines, sa horses naman. So wag na mo nang pakialaman yung mga paniki, hayaan mo lang yung pakalat-kalat, wag magkakaroon ng human contact. Actually, yun, ang malaking factor din, yung human contact. Maraming mga tourists, for instance, pupunta sa mga caves, di ba? Hindi sila magkaroon. So, droppings yan, urine, fecal material, yung nakaka-contaminate. Kunyari, makontaminate ang pagkain o kaya fruit bat, kumakain sila ng fruit. No? Kunyari yung fruit kinain ng tao, kaya pwede. Ingestion, saka respiratory ang transmission. Wala, paano ho yun? Hinaharvest natin ang guano. Kailangan talaga may mga pag-iingat. Hindi lang naman sa Nipah, lahat ng zoonotic infections ngayon kasi yan ang may potential, no, for itong mga epidemic, pandemic, and so on. Okay. Anyway, so far after 2014, wala namang naitatalang bago, Doc, ano? Sa surveillance nyo? Wala. Okay. That was the last one. Doc, bakit ngayon ang taas ng ang taas ng bilang ng mga batang nagkakasakit? Yung flu-like symptoms? Okay, yan ang nakikita namin sa mga laboratorio ngayon ay kundi yan cold lang, flu
ang marami. At meron din yung RSV. So, respiratory din yan. So, yung COVID, although meron pa, no? Hindi pa naman nawawala ang COVID. Konti na lang. Pero talagang flu ang marami. Lalo ngayon, palamig. No? So, tama yung ginagawa ng mga eskwelahan na kung halimbawa 50% na ng mga estudyante ang apektado sa isang classroom, suspended na muna yung kanilang face-to-face, mag-online na lang muna. Tama, mabuti medyo sanay na mga bata doon, no? Tama yan. Nakakapag-adjust na sila doon. Pero balikan natin yung public health precautions natin. Hindi lang naman para sa COVID yun para sa lahat ng iba pang respiratory infection. Hanggat maaari, kung hindi naman pambigat sa kanila ang pagbili ng face mask, mag-face mask sa mga matataong lugar, lalong-lalo na kung sila mismo may nararamdaman, di ba? Tama yun. Huwag nang lumabas. Huwag nang lumabas. Mag-self-isolate at saka dagdagan ng palakasin ang inyong immune system, vitamin C. Yes. Every time. Kailangan healthy. Yan. Okay, lalabanan. Okay. Doc, maraming salamat. Pero ang malinaw dito, inaaral pa rin yung bakuna against Nipah. Yes. May dalawa na pinag-aaralan. Saka may monoclonal antibody na available. Okay, sige. Doc, thank you ha. Maraming salamat po. Umaga. Thank you rin. Okay, bye. Si Dr. Nina Gloriani mula po sa College of Public Health ng UP Manila. Umaga, Pilipinas! Ayun, so i-boost pa rin hanggat maaari. Kung hindi naman kabigatan sa atin ang bumili ng face mask, mag-face mask na lalong-lalo na kung sasakay ng aeroplano o mga public transport system. Nang sa gayon, maproteksyonan po natin ang pamilya laban po sa mga mikrobyo. At speaking of mikrobyo, huwag natin kalimutan, pagmaunin natin ang ating mga chikiting ng family alcohol. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improvement cologne, ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga berbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, Senator Senator Lito Lapid, kumusta ka daw? Sabi po ng mga suking blind masseur ng mga airport. Magandang umaga, Pilipinas! Si Kaobet Madrina mula sa DOST Pag-asa, kasama na natin. Kaobet, good morning. Ay, naputol si Kaobet. Greg, paki-establish mo nga si Kaobet Madrina. Oras mo na sa buong Kapuluan, alas 5:15. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tingnan nyo puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. PCS. Kasama na natin muli si Kaobet Madrina ng Pag-asa. Kaobet, good morning. Good morning, Sir Angel. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Wala tayong minomonitor na bagyo ngayon o LPA o Low Pressure Area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Subalit inasahan pa rin natin na Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magdadala ng maulap na kalangitan
na may malaking tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkinat pagkulog o thunderstorms dito sa may bahagi ng Eastern Visayas, gayon din sa Davao Region at Caraga. So yung bahagi ho ng Mindanao, malaking area pa rin ang maring makaranas ng mga pag-ulan sa araw na ito. Samantala, mainit na panahon pa rin. Bandang umaga hanggang tanghali ang mararanasan dito sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi nating bansa. Pero mainam, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan sa mga posibilidad ng pulupulong pag-ulan, pagkinat, pagkulog. Wala ho tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, kaya ligtas namang pumalaot ang mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Mag-ingat na lamang po sa mga maliliit na bangka kapag meron tayong mga thunderstorms, bigla ang mga pagkilat pagkulog na maaaring biglang magpalakas ng bugso ng hangin dito sa ating mga karagatan. At yan ho, Sir Angel. Yes po, kanina Sir Angel. kasi meron ako nabanggit na report na at least mga 5 probinsya yung nagsisimula ng makaranas ng dry spell. At sinasabi below normal na ang kanilang natatanggap ng ulan. Yung Aklan, Capiz, Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Pero may pag-ulan silang nararanasan, below normal lang. Tama po. Mainam po na ma-highlight din natin yon na may pag-ulan, pero mas mababa kaysa sa usual o sa normal. Hindi ito kahilintulad ng mga kalapit na mga lalawigan nila o kalapit na area na talagang buhos, talagang bumabaha. Oo, ganun nga po yung ating mga namo-monitor, Sir Angel. Okay. So yung mga indicator na by fourth quarter of 2023, magpaparamdam na si El Nino, valid pa rin talaga. Opo, posible pa rin talaga mangyari yun. Lalo na, Sir Angel, base sa ating mga nagiging datos din, kapag humina na yung o natapos na yung panahon ng habagat, normally nangyayari ho yun sa katapusan ng Oktubre hanggang mga unang linggo ng Nobyembre kung saan papasok na tayo sa transition month, doon mas nagiging obvious o mas nagiging observable, mas nakikita na natin yung impact ng mas mababa. Ulitin ko po natin, mas mababa kaysa sa normal na mga pag-ulan. Ayun, kasi doon sa mga Tagalanao, magandang umaga sa mga kababayan natin, sa mga kapamilya, kapuso, kaapdo natin dyan sa Lanao. Sabi nila, anong dry spell, may mga ulan kaming nararanasan. Meron nga po, pero batay ho sa pagsukat ho ng mga dalubhasa natin sa Pag-asa, below normal yung ating nararanasan na so far. Tama yun, dalawang magkakasunod na buwan na below normal. Opo, ganun nga po yun. Okay. Pag sinabi nating below normal, ano yung benchmark? Meron po tayong climatological normal. Kapag sinabi natin ganun, climatological normal, yung average ng 30-year data natin, doon ikinukumpara yung actual na pag-ulan sa monthly na pag-ulan. Ayan. Kasi naman, hindi mo naman masusukat na habang bumabagsak ang ulan, sabihin natin na, ito, normal o abnormal. Hindi ho ganon, di ba? May mga comparative data na ginagamit. Tama, tsaka po monthly siya tinitingnan, Sir Angel. Hindi araw. Okay. Kailangan i-up. Kaya po minsan pag tinatanong ho tayo ng mga kaibigan natin sa media, lalo dito sa Weather Forecasting Center, minsan hindi natin agad maibigay kasi kailangan mo nang tingnan natin yung pang-isang buwan na datos. Kaya kadalasan ang ating climate forum, nangyayari ko yan sa katapusan ng buwan kasi doon ho nakukompute yun. At kaya nga ang ginagawa ho ng Pag-asa na pagbibigay ho ng impormasyon para makapaghanda tayo. Hindi dahil sa umuulan ngayon, sasabihin natin, okay lang, may sapat na tubig ho kami pagsapit ho ng tag-araw. Ang sabi nga ng mga eksperto natin, this will last beyond first quarter ng 2024, di ba, Kaobet? Yes po. Yan po yung ating forecast na ngayon. Mga hanggang kailan ang El Nino natin? Normally po mga first hanggang second quarter. Hanggang second quarter, so that would be June. Opo. Tapos minsan, Sir Angel, yung impact niya, pag sinabi El Nino, ito yung mas mainit na karagatan, pwedeng may delay pa yung impact. Kasi, di ba, minsan late nating mararamdaman yung impact. So, magkaiba po yung El Nino sa impact ng El Nino. Magkaiba po yun. Pero actually, alam mo, Kaobet, sa amin na may mga prutasan sa Mindanao, napansin namin, na-extend ang pamumulaklak ng mga bungang kahoy. Posible po na kadalasan sa pagkakaalam ko po sa minsan yung kung halimbawa yung temperatura, di ba po minsan yun yung nagko-cause. Or minsan Sir Angel baka delay, hindi ako familiar pero baka naman na delay siya kaya parang nag-extend. Hindi po ako masyadong sigurado. Hindi pero ang sabi ho ng mga mga observers natin doon, sabi nila kasi umiinit na nga ang temperatura.
Oo. Kaya po tumatagal. Kasi mas mahaba ang sikat ng araw. Okay po. Kaya nagkakaroon ng extension yung pamumulaklak ho ng mga prutas doon. Anyway, Ka-Obet, maraming salamat ha. Thank you for joining us. Salamat po. Magandang umaga. Si Ka-Obet Badrina mula sa DOST Pag-asa. Ayan, para ho doon sa mga nagsasabi, anong dry spell? May mga ulan dito. Less normal nga po. Batay ho sa mga pagsukat na ginagawa po ng mga eksperto dyan po sa Pag-asa. Samantala, ipinapaalam po sa mga kaibigan, kapamilya, kamag-anak na sa makabilang buhay naman si Sylvester Siganay. Ang labi po nito ay dadalhin at ibuburon sa kanilang bahay sa Sento, Abulog, Cagayan. Ang libing ay sa darating na Sabado, September 23, ganap na alas 7:30 ng umaga. Ito po ay panawagan ng pamilya ni Silvestre Siganay. Yan, Greg, yung pakiprint mo nga din yung RHCB, pakibalik nga yung yung nawawalang bata. Yan, si Andy Algeron, huli daw po nakita nung pang September 18 ba to? September 10. Nakikiusap po yung mga magulang na kung sino man po ang may nalalamang impormasyon tungkol ho dito, ipagbigay alam ho sa kanila sa lalong madaling panahon. Huli daw po ito nakita na nakasuot ng kanyang puting uniforme. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, magandang umaga din kay Boy Mansion Magandang umaga po kay Boy Mansion. Si Boy Mansion, kilala mo na kung sino ka dahil ikaw pala nagpapaimbestiga kung sino ang nagpaparating ho ng mga impormasyon. Ito pa lang si Boy Mansion, nag-iikot-ikot ngayon dyan ho sa mga tanggapan ng mga RDO. Ano yan? Mga visitation sa mga inabsuelto mo. Doon sa mga pinagbigyan mo yung mga asunto. Nagpaalam ka ba sa boss mo? Baka naman hindi ka nagpapaalam, baka maipadala sa kanya yung kopya ng kuha ng mga CCTV habang payosi-yosi ka dyan sa may harap ng isang tanggapan dyan po sa Mandaluyong. Alam mo, Boy Mansion, dapat doon ka sa loob, sa Mandaluyong loob magyosi para hindi ka nakikita. Para hindi ka napipicturan. Ayan, bossing, baka naman gusto nito na magpagawa ng bagong mansyon, tatalunin yung pinagagawa ng isang Top Honsyo, dyan po sa Corinthian, La Vista at Annapolis. Baka naman may poultry na rin ito, mahiya ka naman. Pinagkakatiwalaan ka ng boss mo. Magandang umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 5 na umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 5 ng umaga para ho sa mga magniniyog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kamusta na ho kayo? Kamusta na ho yung inyong mga tanim na mga kakao? Tatulungan po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Hinakot ho yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao para makapag-produce sila ng mga quality beans na ginagamit ngayon sa pagpoproduce ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po na available sa tangerinechocolate.ph. Kaya doon sa mga kababayan natin na gustong sumuporta sa mga produktong gawang ng Pilipino, makipag-ugnayan ho kayo sa lalong madaling panahon sa tangerinechocolate.ph. Alamin ho ninyo yung mga available na variants at kung paano ho maipapadala dyan sa inyo sa abroad. Dili kaya sa 0919-095-5935. Ayan, tulungan po natin ang ating mga MSMEs, ang ating mga magsasaka para lumakas ang kanilang loob na mag-produce pa. At saka, syempre, alam natin, pagka malakas ho yung magsasaka, malakas ang loob ng mga magsasaka, malakas ang loob ng mga MSMEs, maging improve ang ating value chain. At pagka lumakas ho ang produksyon ng ating mga MSMEs, lalakas ang ekonomiya ng ating bansa. Sabi ho ni Dr. Helen Tan, tangkilikin ang gawang atin, suportahan ang ating mga magsasaka. And speaking of suporta sa mga magsasaka, ang sabi ho ng Pangulo, palalakasin natin ang produksyon ng pagkain, partikular na ng palay. Alam ho ninyo, isa ho sa mga pangunahing component sa production po ng palay ay ang patubig.
ang ibinigay na budget sa National Irrigation Administration 40 billion pesos, tinanggalan ng ilan ba? Ang hinihingi is 190 ay 120. Tinanggalan ng 40. So, ang laki ng, ang natira 40. So, ang laki ng diferensya. No? Kasama na natin si Engineer Eduardo Guillen, si Mayor Eddie, Administrador po ng National Irrigation Administration. Admin, magandang umaga po sa inyo na imbag na bigat. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig po. Oo, hindi namin malaman kung engineer, mayor, admin. Basta lahat, all in one. Bakit? Magkano hinihingi ho ninyong budget, admin? Well, ang hinihingi natin, sir, ay around 130 to 132 billion lahat. Kasi kita po naman natin, kinuha natin yung figure natin doon sa mga priority projects ng ating Pangulo na binanggit niya. At saka isa pa po ay tandaan po natin, food security po ang number 1 doon sa kanyang 8-point socio-economic agenda. Yun ang secretary po ng PA. Opo. So, okay. Sabi namin, agriculture ang foundation nito. Sabi namin, opo. Gaano ba karami ang irrigated land natin so far? Well, sir, ang sabi nila, kasi yung iba hindi namin hawak, sir, sa data daw po ay nasa 2 million ang ating irrigated na po, 2 million hectares. Okay. Yes, ang sa NIA po kasi diyan ay around mga 1.5 million. Pero ang ganun lang? Yung 300,000, sir. Kaya nasa 1.2 million hectares lamang po ang napapatubigan natin. Opo. Ano ito? Kasama na dyan yung maliliit na mga irrigation kanal. Hindi lang yung mga malalaki. Yes, naku. Communal NCIS. Opo. Admin, yung irrigation canal na meron ho kami doon sa Mindanao, ito ho naman, sige, kagagawa ng mga predecessor ho ninyo, isang ka lang yata ang lalim. Sabi ko, paano makakapag-supply ng tubig ito doon sa mga palayan? Ito yung kinakailangan ninyong ibaguhin. Kailangan ninyong improve. Yes, sir. Kaya nga po nakita natin yung pinag-aralan natin maigi. Kaya yun po pinupose nating budget. Kasi yun po yung nakikita natin makakatulong po talaga sa food security natin. Opo. Nakausap ho ba ninyo ang DBM bago sila nagsumite ng NEP? Oo, sir, kasi pinapunta rin nila kami doon para magkaroon kami yung tinatawag nilang technical budget hearing. Okay. Last May. Last May pa yun. So, ang hiningi ninyo, 132, kaya lang, ang napasok sa NEP ay only 40 billion. Around 40 billion po. Kaya sabi ko sa kanila, teka muna, sabi po, di ba, ang sabi ng ating Pangulo ay food security ang number 1. Sabi ko, tinanong ko sila ano ba kako ang kailangan ng food security? Sila rin nagsabi irrigation facilities. Ayun naman pala sabi ko. Di ba dapat put your money where your mouth is? Sabi ko pa nga Oo nga. Baka kaya siguro may ibang nandun na sabi, hindi, tanggalan na lang natin ng taripa ang bigas para maraming mag-import. Lang yung buhay talaga. Ang solusyon ng DA, palakasin ang produksyon. Paano natin mapapalakasin ang produksyon? Binawasan nyo yung pondo ng irigasyon. Teka muna, yung bang mga irrigation ho natin na ino-operate under NIA, may bayad pa rin sa mga magsasaka? Ay, yung 8 hectares below, wala na po talaga, sir. 8 hectares below? Irrigation at nakasi tayo. Pero yung 8 hectares pataas, bibihira lang naman po yan. Oo nga So, almost 100% po talaga, libre na po talaga. So, 8 hectares below, libre na ang irigasyon. Gaano kadalas ho yung pag-irrigate ho nila, paggamit ng irrigation system natin? Year-round? Pero sa pagtatanim po ng palay, twice po yan Pero ang totoo ho yan, sir, kapag kami irigasyon, may increase mo kasi yung tinatawag na cropping intensity. Pwede maging 3 beses nilang magamit yung kanilang lupa sa pagtatanim sa isang taon. So pwede mag-diversify kasi ng ibang crops. Teka muna, gaano karami ho ang 3 beses na magtanim?
Wala pa? Meron po sa parting kasi depende rin po yan sa mga farmers natin, sir. No? Ulitin ko, pag may irigasyon ka, pwede mong increase yung tinatawag na cropping intensity mo. So, Okay. nasa sipag din po ng yan. Pero pag irrigated, sir, nasa twice po ang minimum po niyan. Teka muna. Kung hindi na ho, kung libre na ho para sa 8 hectares below, paano yung maintenance ho ninyo ng mga irrigation kanal natin? Galing pa po yun sa budget, sir, kasi ang totoo niyan, binibigyan pa po, dati-dati ho 150 pesos lang ang binibigay ng NIA na assistance sa ating mga magsasaka per hectare, para sa kanilang operation and maintenance. Ngayon po, in-increase pa po namin ng 500 pesos ito. So, kasi kita ho namin kasi talagang hirap na hirap yung ating mga farmers. So, yung binigyan na budget sa amin, so operation and maintenance pa lamang po ay napakalaking matatanggal na. Kabawasan na. Tapos, yung ba kami yung napapasubo sa climate change. Kaya maraming nasisirang ating mga facilities. Kaya sa restoration pa lamang po repair and restoration pa lamang po ng ating mga irrigation facilities, kakain na naman ng malaking budget po natin dyan. So, kakaunti lamang po ang naidadagdag natin. Na bagong irrigation system? Bagong irrigation. Opo, meron pa po tayong may 1 million na potential irrigable area, di ba? Pagka para ho nga tayo magkaroon ng food security, dapat itong mga sahod ulan na ito, dapat patubigan. At saka, sir, gusto ko lang i-point out na mahigit pong kalahati na mahihirap concentrated po sa nasa agriculture sector. So, ang kailangan po talaga, di ba ang target ng Pangulo, pababain yung poverty incidence sa 9%. Paano mo pababain yun kung wala namang patubig yung ating mga magsasaka? Pero so, kayo, po yung ating... itong concern na ito na parating na rin ho nyo kay Speaker habang pinag-uusapan ho yung budget. Yes, sir. Kasi tinatawag kami sa Kongreso at saka kay Speaker po at saka kay Appropriations Chairman Saldico. Sabi nga nila, hindi na pala dapat yan kasi sabi pa nga ho ng isang congressman, pwede kang magtanim kahit na walang lupa kasi may hydroponics, pero hindi tayo pwede magtanim ng walang tubig. Sabi pa nga ho. So, definitely. Receptive naman po sila. Siya, sige. Sana nga po, tingnan natin sa lalong madaling panahon dahil ang laking kabawasan from 132 naging 40. Tama ho kayo, pang MOOE nyo lamang ho ito. Wala na ho kayong mga bagong proyekto masusuportahan pagka nangyari ito. Kasama nyo kami dito sa panawagang ito, admin, para matugunan ito nga pong kakulangan po ng irrigation system. Sabi ko nga ho sa inyo, may mga irrigation nga sa amin doon sa Mindanao. Kasing taas lang ng isang dangkal. Siyempre, umihi ng konti ang langit. Mag-o-overflow ho yung irrigation system, di ba? Actually, nandito nga po ako sa Mindanao ngayon, sir. Umiikot po ako, titignan ko yung mga... ang laki talaga ng potential po dito. Sana kami sapat na punto. Yun lamang po, ang dami na nangailangan din po ng yung solar pump na may certification. Ay, sandali lang i-install po pati ito. Sana mabigyan pa rin talaga ng additional na pondo para talaga marami tayong maiparating na mga proyekto sa ating mga magsasaka. Sige po. Admin, thank you for joining us at ipaparating din natin to sa mga kinauukulan nang sa gayon matugunan sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat po. Good morning din po. Just like Nina, maraming salamat po. Si Administrator Eduardo Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Umaga, Pilipinas! Armed Forces of the Philippines iimbestigahan ang mga nasa likod ng manoy panloloko ng dalawang environmental activists. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Morning, Kuyang Angel. Iimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y bagong plot ng makakaliwang kilusan matapos ipahiya ng environmental activists na sina Jed Tamano at Jonila Castro ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa sarili nitong press conference kamakailan, ayon kay AFP spokesperson Colonel Miguel Aguilar, gugulong ng siyasat para makasuhan ng mga nasa likod ng tinawag nitong Brazen Act o walang kahihiyang gawain. Ginawa ni Aguilar ang pahayag matapos bumaliktad sila Tamano at Castro matapos umanong sumuko sa mga militar at sinabing pinilit lamang
silang pasurrenderin ng mga tauhan ng Philippine Army. Maging ang tumatayong amain ni Castro na si Ginoong Enrique Manalastas aminadong nagulat sa preskon dahil ikinanta na umano sa kanya ng dalawang babae na miyembro sila ng kilusan. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, malalim na pinagplanuhan ang pamamahiyang ito sa gobyerno. Una nang kinumpirma ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na pag-aaralan ng kasong perjury laban kina Castro at Tamano matapos ang nasabing insidente. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Edniel. Ito talaga itong dalawang lokal-lokal to. Hardcore May madakin ho ninyo nung may mga written affidavit pa pala sila na kaya galit na galit din si Attorney Persida Rueda Costa kahapon Pati kami gagamitin dito. Ay, ito talagang matakin mo. Maghahabi ho kayo ng kwento pagkatapos paano kayo ngayon? Saan kayo hihingi ng tulong? Para makakuha kayo ng abogado. Sabagay, marami din namang mga leftist na abogado. Di ba? Nagbigay kayo ng magulang na mismo ninyo nagte-testify na meron ho kayong ganong kinaanibang grupo. Pagkatapos babaliktad kayo at magkikwento kayo ng kung ano-ano. Ay, ginoong buhay ito. Dalawang hold-upper naman arestado sa Caloocan. Motorsiklong ginamit, inaming karnap. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Paibutag ko yung jail. Inamin na kagabi ng isa sa 4 na arestado suspect sa pang-hold up na karnap ang 2 motorsiklo na na-recover sa kanila sa Caloocan Police. Kinilala ito ni Police General de la Cuesta suspect na si Jericho San Juan at Christian Marca Flores ng BF Compound sa Barangay 73 sa Caloocan. Kabilang ng mga nahuli 2 minor di edad na residente naman ng Barangay 74 sa Caloocan. Base sa kuha ng CCTV camera kung saan aktual silang nakunan habang nabibiktima na. Gamit ang isang blue at Honda Click na motorsiklo ay tumugma ito sa mga nakuha. Kabilang sa na-recover ay 4 na isang improvised na shotgun, patalin at mga ID. Kabilang na mga ATM na nakuha sa kanilang mga biktima. Ang naaresto ay madalas sumanong mabiktima sa kanilang mga naabutan sa kalsada at may madalang cellphone o pera habang sakay na motorsiklo na kadalasan ay nabibiktima ito mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Wala pa rin sa kaunala sa Pilipinas, DZRH ako sa restaurant, Pre Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. 5:41 ang oras sa buong kapuluan. Ang balitang ito ay hatid. Ay mga suki, kumusta na ho kayo ha? May nanalo na. May nanalo na doon sa ating mahiwagang tunog. Taga-Leyte si Francia Cantiga. Nadali niya yung 9,000 pesos ha. O para naman sa mga gustong makaiwan sa traffic, samantalahin ninyo may natitira pang 36 na units ng GA Tower 2. Una na pong naglaan ang Westchester Realty ng 300 million pesos para sa renovation ng kanilang mga pasilidad dito po sa GA Tower 2. Kahabaan po ng EDSA Corner kahabaan ng EDSA Corner Boni Mandaluyong. Ayan ha. Ang inyo pong gagawin, makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555 para po sa reservation. 50,000 pesos all-in down payment po ang nag-iintay para ho sa mga interesadong humabol pa sa nalalabing 36 units ng GA Tower 2. Ang sabi ho ni Ginoong Nico Valencia, talagang pinaganda nila itong mga amenities para makapagbigay sila ng tinatawag na affordable luxury with convenience. Yung bang paglabas mo ng condominium building, nandun na kaagad yung MRT station. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ulitin natin 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Pero pinakamaganda, puntahan ninyo ng personal para makita ho ninyo, labi pa lang panalo ka na. Yung ibang mga amenities, ikutin din ho ninyo, pero yung labi pa lang, para kang nakatira din sa isang 5-star hotel. Ang sabi ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Kakasuhan ng paglabag sa Kamalakyan Ban ang retiradong pulis na may dalang 15 baril. Papasok ng PNP headquarters sa Campo Crame sa Quezon City. Tumanggi si PNP Firearms and Explosive Office Director Brigadier General Kenneth Lucas na pangalanan ng retiradong pulis, ngunit tiniyak nitong panagutin ito sa batas. Ayon kay Lucas, legal ang lahat ng dala nitong
mga baril, kasama yung 11 caliber 45 pistol. Baka naman may security agency ito, no? At 4 na shotgun na nakarehistro, ayun, sabi ko na nga ba, nakarehistro sa isang lehitimong security agency. Pero iginit nito na wala siyang dalang gun ban exemption. Dahilan para maituring na paglamag ang pagbiyahe nito ng baril sa Campo Crame. Kasi kinakailangan ho talaga may gun ban exemption. Baka magpaparing ito ng papeles, ano? Kaya lang inabutan. Kaya... Ay, susme, oo. Anyway, hindi ako maka-move on dun sa 2 batang yun eh. Mantakin mo magulang mismo nagsasabi, may pag-amin ang ginawa sa kanila, tapos tinutulungan nga silang makapagbalik loob, pero mukhang hardcore, ano? Pero ang hirap po talaga magpalaki ng mga bata ngayon. Ang hirap po. Oo. Yung isang anak ko, di ba? Binigyan mo ng magandang edukasyon. Ano ha? Pinag-aral mo. Ganda naman. Maayos naman yung kalagayan niya. Nagpipilit magsundalo. Diba? Bilang magulang, alam mo naman kung ano yung susubuin niyang problema pagka nagsundalo, di ba? Balat, whom it may concern, di ba? Gusto mong malayo sa problema. Kaya ano mo kang gusto talaga sumuong sa problema. Ay, susme, bakit ganun mga bata ngayon? No? Di ba? Lahat doon ng pambubulat, pangungumbinsi, ginawa mo na para wag tumuloy doon sa kanyang pinapangarap na maging kawal. Kaya lang sabi niya, gusto kong maglingkod sa bayan. Sino ka para pumigil? Magandang umaga, Pilipinas! Pero tinutuloy ko pa rin yung dasal, sana huwag matuloy. Ay, kung sino nga po nakakakita kay Andy Agleron, maaari pong ipagbigay alam sa kanilang pamilya. Huli po itong nakita noong pong September 19 pala. Sa may bahagi ng DLSU Dasmariñas, dakong alas 10 ng umaga, nakasuot po na puting uniform. Maaari pong tawagan ng mga sumusunod na numero. Utang na loob ha. In distress ho itong mga pamilya, itong mga miyembro ng pamilya ho nila ngayon. Kaya wag naman ho ninyong gagamitin sa panloloko. Kung makapagbibigay ho kayo ng impormasyon, po pwede ho ninyong ipadala kay Angela Agliron sa 0917-550-1948 o dili kaya kay Jake Agliron sa 0917-463-8330. Oras sa buong kapuluan, 10 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Pilipinas! Ay, ano daw ang sagot, tamang sagot doon sa mahiwagang tunog natin? Ano, ang tamang sagot doon ay set ng utensils, mga utensils, plastic utensils na dinadampot sa carpet. Ayan, yun ho yung tamang sagot doon. Hindi ho siya hinahagod. Dinadampot lang, kaya ho ganun yung tunog eh. Pero set ho siya. Hindi siya isa, hindi siya dalawa, kundi isang set ho ng mga kitchen utensils. Ayan, dinadampot po sa carpet. Hindi ho hinahagod, hindi kung ano pa man. Yan, yun po yung sagot dun sa ating mahiwagang tunog. Bukas makakausap po natin. Francia, kung nakikinig ka, sagutin mo yung message sa iyo para maipadala na yung premyo. Magandang umaga, Pilipinas! Kinakasana ng gobyerno ang environment case laban naman sa China kaugnay ng pagwasak nito sa mga coastal o coral ng West Philippine Sea. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, sinisimula na ng kanyang tanggapan ng fact-finding, pangangalap ng mga datos para sa posibleng legal option kontra Beijing. Ang Department of Justice ang nagrekomendang kasuhan ng China sa International Tribunal. Una nang inahayag ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard, winasak ng China ang coral sa Escoda Reef habang kinalbo naman ang nasa Rosol Reef. Iniutos na ng Pangulong Bongbong Marcos ang non-military approach sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Jonathan Malaya, tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea, na ang tanongin ito sa kung anong itatapat ng Pilipinas sa pagiging agresibo ngayon ng China sa teritoryo. Ayon kay Malaya, ang Philippine Coast Guard lamang ang re-responde sa harassment ng China sa Ayungin at suporta lamang ang ibibigay naman ng Philippine Navy. Gusto kasi ng gobyerno na mapakalman tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Magandang umaga kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. At kay dating SBMA Chair Roland Paunino. German, good morning.
Tuloy ng pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper ng mga public utility vehicles sa panahon ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ito matapos aprobahan ng COMELEC ang exemption ng nasabing subsidiya para naman sa election spending ban. Nakapaloob ito sa inilabas na Resolution number 10944 na inaprobahan ni COMELEC Chair George Garcia. Yan man pinasisiguro ni Garcia sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, hindi makaka-impluwensya ang pamamahagi ng fuel subsidy sa idaraos na BSK election sa Oktubre. Una na rin in-exempt ng COMELEC sa election ban ang ayuda ng DSWD sa mga apektado ng price cap na bigas at 5 pang mga programa ng Department of Labor and Employment. Asahan ng mga pasahero ang mas matagal na paghihintay ng mga tren ng LRT1. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, padaragdagan ng 4 hanggang 5 minuto ang waiting time ng mga pasahero sa nasabing linya. Bunso dito ng isasagawang rail replacement work sa Baclaran Station. Umarangkada na kahapon ang rail replacement activities sa istasyon at tatagal ito hanggang September 24. Patay ang 3 magsasaka ng ratratin ng 2 lalaki gamit ang M14 at M16 rifles sa Lanao del Norte. Kinilalang nasawi na sina Undo Alpante, magkapatid na Mark at Mike Manlangit. Nangyari ang naturang krimen sa liblib na lugar ng Barangay Inudaran sa bayan ng Kauswagan. Ayon sa mga nakasaksi, bala itong si Alpante sa Orchard Farm nang biglang lumapit ang 2 armadong lalaki at pinagmabaril ang biktima. Pupuntahan sana ng magkapatid na Manlangit ang kinaroroonan ni Alpante pero pinagbabaril din sila ng mga suspect at nang sila ay makasalubong. Mahigit naman sa 300,000 pesos na halaga ng shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng Quezon Police Provincial Office sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operation sa bayan ng Tiaong. Nakuha mula kay Randy Argelio ang 500 pesos na halaga ng shabu sa isang posture buyer sa Barangay San Agustin. Nasamsam din sa pag-iingat ng dating drug convict ang 7 sachet ng shabu na may street value na 11,424 pesos at isang improvised shotgun. Si Argelio unang naaresto noong June 2020 dahil sa illegal na droga at illegal possession of firearms. Muling naibalik sa kulungan ng suspect na ngayon naharap sa kasong paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Binigyan ng pagkakataong magbagong buhay, hindi itinuloy ang pagbabagong buhay, di balik kulungan. Ay, sus may Ginoo. Kaya hirap ho talaga dito sa mga adik-adik na ito. Samantala, pinagtibay naman ng Sandigan Bayan ang una nitong desisyon ay basura ang perpetuity case laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos at Imelda Marcos. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, bigo ang Presidential Commission on Good Government na magpresenta ng mga bagong argumento para irekonsidera ang nauna nilang hatol. Sa civil case number 0024, inaakusahan ng PCGG ang mga Marcos na nagkipagsambuatan sa mga negosyanteng sina Peter Sabido, Luis Yulo, Roberto Benedicto at Nicolas Dehesa para sa acquisition ng malaking loan mula 1973 hanggang 1982. Kasama rin sa kaso sina dating Development Bank of the Philippines executives Jose Tenco Jr., Rafael Sison, Cesar Salameda at Don Perry. Pagkakalumaan ng Public Attorney's Office ng libreng legal assistance ang mahigit sa 8,000 mga public school teachers na magsisilbi bilang miyembro ng Electoral Board sa barangay at sangguniang kabataan elections. Tiniyak sa pulong ng COMELEC DepEd at Tampao na mabibigyan ng sapat na proteksyon at seguridad ang mga teacher na magsisilbing Electoral Board member sa BSK, barangay at SK election sa October 30. O paano po? Susunod ng 2x2. 2 minutos bago po mag-ACS ng umaga. Kuya Angel po, si Angel Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Miguel de Cervantes Saavedra. Isa pong Spanish writer. Ang sabi niya, one who loses wealth loses much. One who loses a friend loses more. But one who loses courage loses all. Menos 2 bago mag-ACS ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas!